Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Mabilis ang shoutout lang ha, hindi pwedeng hindi ko kayo pwedeng i-shoutout. Oh, salamat Sir or Ma'am Adi Gloomheart, ha? Rasalan Lily, tama po ba? Sir Victorio Dalida, hello. Tolits Talag, tama ba? Krauskal, hello. Mike Ramirez, hello. Sir GC719, hello. Sir Benjo Camacho, hello. Ma'am, ma'am or sir? Ma'am siguro to, si ma'am. Clary Genus, hello. Sir Momong ba to? Sir Momong. Oh, Sir Momong, hello. Jumong, hello. Ah, Rafi Medina, hello Sir Rafi Medina, hello. Ma'am Always Slay, hello. Ramrod Dangka, hello. Sino pa ba? Ma'am Emmy, hello po, Ma'am Emmy. Si Sir Neil Lester to. Tama ba ako? Lester Neil, sorry. Hello, sir. Kamusta na? Sino pa ba nandyan? Daming comment ni Sir Rafi Medina. Hello, Ma'am May Malagenya. Hello. Nanay Riza sa Korea. Hello po. Ma'am Yen. Hello. John Mark Balones. Hello. Sir Jamir Anastasio. Hello. Sir Mart San. Hello. Sir Braille Joseph Gamyao. Hello. So, maraming salamat sa inyo. Ito yung topic natin ngayon, ano, para mabilisan kasi may lakad ako eh. Ang title nito, Pakpak daw ng wakwak. Come on. Oh, come on! Tingnan nga natin ano bang meron dito sa pakpak daw ng wakwak. Nagkagulo ang mga residente ng isang barangay sa Malapatan, Sarangani nung may nadiskubre silang kakaibang pakpak. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Pero dito sa bayan ng Malapatan sa Sarangani, sa lupa sa kanilang burol, Kila Ma'am Irene yata to eh, Sarangani, no? Ma'am Irene, hello, shout out. may natagpo ang tila isang malaking Uy. pakpak. Ani asa kay ang gawas anak. Hinala nila ang nagmamay-ari ng pakpak. Wakwak pa ng ano? Di ba, ano yan eh, di ba may fruit bat na tinatawag yung mga malalaki? Baka galing yan doon, inano lang, parang pinutol. Grabe nakuha mo na punto na yung pakok. May wakwak. At ang mas ipinagtaka pa nila nung nasinagan na ito ng araw. Yun ang tinatataka namin kasi kung bakit umuuso, pakpak talaga ng aswang yung... Nanindugan akong balahibo. Uy, mukhang ano yun ha, mukhang cool yun ha, nasusunog ha. Nakita ako sa pakpak yun. Ito naman, let's say, ano, manananggal, ano, di ba? Sabihin na naman, ako kontra na naman yan. Hindi, let's say manananggal yon or wakwak o aswang, di ba? May nabiktima ba doon sa lugar? Or dahil naputol yung pakpak niya, nahuli ba yon? I'm so sure hindi na makakalipad yun dahil naputol na yung ano eh, yung pakpak eh, di ba? Dapat ano na yun, bumagsak na yun galing sa langit. Hindi na makabalik yun sa ano niya, sa bahay niya. Di ba? Ang pinagtatakahang pakpak, unang nakita ng residenteng si Guillermo sa barangay Lun Padido, madaling araw ng July 13. Paghot sa iro dire, naitaw nga gigukod niya, isundan na lang ako dito. Tumambad sa kanya ang isang sako sa damuhan na may misteryosong laman. Pag abot ako, Galing naman pala sa sako. So meaning, hindi siya natanggal na let's say lumilipad ano, bigla naputol, hindi ganon.
Kung nasa sako yan, may tumaga niyan at nilagay sa sako. Dito sa taas, nakita na ko tong may pakpak na kulay brown, may dugo pa jud siya. Ang amoy niya, malangsa siya. Ang haba nito, umabot ng 4 na talampakan. Laki, At ang ano? lapad, tinatayang nasa 21 inches. Di ba parang tenga yan ng elepante? Or ano? Gayunman, walang pinagsabihan si Guillermo sa kanyang natuklasan. Wala na ako na report sa barangay. Kaya gusto na ko nga matrace yun ako ang kisay nagbutang ato. Isa yan sa pagkakamali eh. Bakit ayaw niyong i-report sa barangay ang mga ganyan? Hindi ko na iintindihan yung thought process ni Kuya na, let's say halimbawa aswang yan, ano. Ang aswang kasi threat yan sa sa community eh. 'Di ba? Threat sa community yung aswang na yan. Bakit hindi mo ire-report para magkaroon ng opinion ang barangay na oy, tanga, hindi yan aswang, ano lang yan, ganito lang yan, 'di ba? Kaya lang dahil hindi mo ni-report yan, feeling ko tuloy, alam mo kung ano yan, mas gusto mo lang talaga na ilihim. Di ba? Walang pinagsabihan si Guillermo sa kanyang natuklasan. Wala na ako na report sa barangay. Kaya gusto na ko nga matrace yun ako. Gusto kong i-trace kung sino ang naglagay doon. Mas matutulungan ka ng barangay pagka Ko ang kisay nagbutang ato. Makalipas Hindi ko ang nakukuha yung yung reason niya. Whatever kung ano man yung reason niya, hindi ko nakukuha yung Di ba? Kasi yan na yung patunay mo eh. Granting, no? Kahit ako din naman siguro maniniwala po siya, pakpak ng aswang talaga to. Di ba? 10 araw na Makakatulong ka na sa community eh. na lang niya na na-videohan na nga ito at pinagkaguluhan online. Ikaw lang ang nakakita tapos nagtaka ka na videohan. Ani, asa kayo? Gawas anak. Alas 12 ng gabi na ata yun. Pagkita namin, ayun, nagkalat. Halos dumami yung tao dito. Makita, hinala talaga, pakpak na eh. Kasi yung sa video ko, grabe na po Lumos ng buto, karang buto ng tao na may siko, ganito po. Ayon sa mangingisdang si JR, noon pa man, may bali-balita na tungkol sa burol kung saan nakita ang pakpak. Meron na po itong storya na aswang, Yan na naman. may mga kapre, may mga malaking aso. Yung iba kasi yung kwento, baka may nainkwentro na tao dito na may abilidad. Sparring, yung natalo yung lamanlo pa, yung manananggal. Diba, saan nanggagaling yung istorya? Ito nagiging problem eh. Diba? Let's say may nakita tayong pakpak. Hindi natin alam kung saan nangyari. Gumagawa na agad tayo ng istorya kung ano ba talaga yung nangyari. Tama, buo na ni Kuya yung istorya niya kung ba't nagkaroon ng pakpak doon. Dahil may nakipag-sparring daw sa aswang. Nakikita niyo yung kung saan nanggagaling, yung origins ng istorya. At dahil yan na yung nailathala, yan na yung kakalat ngayon. May aswang na nakalaban doon. 'Di ba? At yung nakakalaban ng aswang yung nagkwento. 'Di ba? Men, ano ba? Sabi na, baka nasabit daw sa kuryente. Diyan bumagsak. Ang wakwak ay sinasabi nila isang uri na halimaw na nagiging tao at tuwing gabi sila lumalabas kaya nakakaroon din sila ng mga pakpak. At ang natagpo ang di umano pakpak, hindi lang pala iisa. Isa. Meron ding kapares. Di pakpak nga talaga. Ang mga taga-Municipal Environment and Natural Resource Office ng Bayan ng Malapatan, sinuri ang pinaghihinalaang pakpak at
Ayon sa inisyal nilang investigasyon, hindi raw ito sa wakwak, kundi isang lamang dagat na pinaniniwalaan namang mabisang pantaboy ng aswang. Pagi. Isa raw itong patay na uri ng ray o pagi. Pinagtabi lang nila yung dalawang fins na napagkamalan siya na pakpak. Upon arrival, nakita namin na yung carcass ng fins partially decomposed na siya. Malaking paniniwala sa ating kultura na ang buntot ng pagi ay ginagamit panlaban sa wakwak dahil nga ito ay may mga ngipin na panlaban na kontra sa kasamaan. Pero dahil masangsang na ang amoy nito, agad nila itong inilibing. Gayunman, ang mga residente, hindi Pipilitin pa rin nila yan. Ganyan na sistema ng tao eh. Pipilitin pa rin nilang aswang. Hindi, bakit mapupunta doon? Yung mga tanong niyan eh. Bakit mapupunta doon yung pagi? Ba't mapupunta stingray doon sa kabundukan? Dapat sa dagat yun, di ba? pa rin kumbinsido. Bilang mangingisda po, hindi talaga ako naniniwala na pagi yun kasi may hugis ng buto. Katong diri kanya nga murag gihiwa Kaya sa pagkakataong ito, ang mga kawani ng munisipyo kasama na ang mga tiga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR muling hinukay ang pinaglibingan nito. Yan na. Yan yun eh, sasabihin ganun, hindi, ako mangingisda ako, alam ko yan. Di ba, min? Magkakaroon na sila ng authority. So, kung mangingisda ka, ibig sabihin, may malapit pala sa inyong dagat dyan. Di ba? O, kita nyo na, kanina, akala ko, bundok lang yan na, So, dahil mangingisda si kuya na nakakita niyan, ibig sabihin, may malapit na dagat dyan sa lugar nila. Pakpak ba talaga ito ng kinatatakutan nilang wakwak? Kasi ang maihahalin tulad dyan sa pakpak na yan, di ba? Akala ko nga kanina, kung pakpak man yan sa fruit bat yan, yung paniki na malaki. Kasi kung pakpak talaga yan, dapat makikita mo yung parang ganon. Di ba? O hindi kaya pagi? Ang kasagutan sa mga tanong na nagpapalipad sa imahinasyon ng mga Malapit pala sa dagat, min eh. Sarangani. Ayan o. Bibigyang liwanag na sa aming pagbabalik. Siya ka, grabe na din. Gani, asa kay iyang lawas, anak. Mga residente sa isang barangay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Nagkagulo at nabalot ng takot nung sa kailaliman ng gabi may nakitang pakpak na ang duda nila sa wakwak. Grabe na kuha po na puto na yung pakok. Nasunog. Yun ang kinatataka namin kasi kung bakit umuusok, pakpak talaga ng aswang yung... Ang Municipal Environment and Natural Resource Office ng Malapatan, una nang tinukoy na posibleng isa itong uri ng ray o pagi. Yung mga characteristics kasi ng race, may body niya flat at saka malalapad yung kanyang mga pectoral fins. Bilang mangingisda po, hindi talaga ako naniniwala na pagi yun kasi may hugis ng buto. Ipilit talaga nila, ipipilit, Ang iisipin na mas mataas talagang authority nila kaysa sa mismong, I'm so sorry kaysa mismo nag-aral tungkol sa ganyan. Di ba? Minsan, hindi ko naiintindihan kung saan nakukuha ng tao yung yung, dahil ba lumaki sila ng dagat ng ganyang katagal? At kailangan, di ba, hindi ko naiintindihan Para mawala ang mga agam-agam, muli nilang hinukay ang pinaglibingan sa mga di umano pakpak. Yan na. Wala na, nadurog na.
Wala na, durog na. Wala na yung mga cartilage. Wala po siyang buto. Cartilage saan ka na? Ang isda po siya man, wala siya lata. Kasi nga, yung ating Tamo, bibigyan na naman. Ipipilit pa rin kung isda daw. Bakit hindi daw naaagnas? Di ba? Akala ko ba nasusunog yan pag tinamaan ng araw? Ba't medyo buo pa rin? Hindi pa rin siya naging abo. Wala na yung mga cartilage. Wala po siyang buto. Cartilage saan ka na? Ang tanong ni ate, kung isda po siya, bakit hindi siya naaagnas? Yun ang tanong ni ate dyan. No? Kung isda daw, bakit? Anong sagot kaya? Siya man, wala siya lata. kasi nga, yung ating mga rays is made of cartilaginous na mga structure yung kanilang skeleton. So, kato yung cartilage, medyo elastic na siya o medyo Oo, yung balat niyan ginagawang ano yan eh, wrap ng mga samurai sword eh. Yung katana, yung ray skin, ginagawang ano yan. Pero isda ba siya? isda din siya. Closely related sila sa atong mga sharks. Ang iyang panit, mura siya og kanang naparihas, mga dumod, anak muragahi, anak amo nang wala siya nalata. Kaya pa nagbil Kaya kapag nabilad siya, naninigas siya at nagiging magas. sa murag gahi lang. Oo, papakita ko sa inyo ray skin ano. Ginagamit yun sa handle ng samurai sword eh. Ray skin. Para ano tayo no, makita nyo. Ray skin. Ito yan, oh. Yan. Ganyan na ginagawang ano, then babalutan siya ng parang ano para maging yan handle ng samurai sword. 'Di ba? Malupit. Ano niya, medyo more rough na siya. O, Pagi nga siguro yan. Biglang ano eh, pagi nga siguro yan. Biglang bumawi na si kuya eh. Pero yung sinasabi niya kanina, ano, may conviction pa siya eh na bilang mangingisda, hindi, alam mo yon parang may credential na agad siya na kung maririnig yon ako, halimbawa, kung simple akong tao, no, panghahawakan ko yung credential niya bilang mangingisda eh. Yan o, mangingisda na nga nakakita eh. Hindi talaga siya pagi. Pero nung nagdatingan na yung mga taga ano, DNR na taga aquatic siguro yon, na-explain na maigi, saka siya nag-give in. bakit daw umuusok? During decomposition, nag-release talaga ng Gas. gas yung carcass o yung body na nadidecompose. Siguro yun yung nakita nila na nag-evaporate. Pero paano naman napunta sa burol ang pagi? Ang lapit ng dagat oh, men oh. Hindi naman imposible yan, Jessica Soho naman. Ayun yung dagat oh, ito yung ano. Yung ano nga eh, napupunta nga sa hotel yung isda eh. Nahahain nga eh. yung pan dyan sa tabi ng ano. Posible na dinala yung pagi doon at hinati yung katawan para makuha yung part Buntot. ng buntot na iyon. May mga ilang uri tayo na pagi or race na protektado ng ating batas ng Pilipinas. So yung isa dito, are manta race. Kung mahuhuli silang gumawa or kumuha ng ganitong species, meron silang kaukulang parusa na 300,000 pesos to 3 million pesos at may 5 to hanggang 8 taon na Laki pala pa. pagkakakulong. So ingon niya nga pagi di para wala na po ano nga mga istorya ba kay ang mga tao murag Para napilitan na lang eh no. Sige, pagi na nga para. Ngayon, ang mas dapat nilang katakutan, ang posibleng umaswang o lumapastangan sa yaman ng kanilang karagatan. Thank you so much. Debunk.
'Di ba? Pero nung nakita ko, hindi ko talaga alam muna na pagi 'yon. Pero hindi dumaan sa pag-iisip ko na ay baka aswang na 'yan, 'di ba? May reservations pa rin ako kasi pinaka-last mo nang iisipin 'yun eh kung wala ka na talaga maisip. Yun na talaga iisipin mo, aswang, as in lahat. Eh, hindi naman na-mention sa video nung una na malapit lang sa dagat pala yung lugar. 'Di ba? Malapit lang sa alam nyo na. Anyway, mga kababayan ko, so nakaraos na naman tayo ng isang gabi. Maraming salamat po. Yun lang. Bye-bye.